Kamusta na mga boss, pasensya na at ngayon lang ulit ako nakapag-upload, medyo busy lang mga boss. Salamat sa suporta. Ang pagpapatuloy ng ating kwento sa Kabanata 36 hanggang 40. Oh, hindi mo ba naiintindihan? Nang makita ni Zhao Tiezu na nag-aatubili, nanlamig ang ekspresyon ni Zhang Yuxian. Ako. Hindi makapagsalita si Zhao Tiezu. Pakiramdam niya ay niloloko lang siya ni Zhang Yuxian. Narinig ba talaga ni Lord Zhang ang panlilibak niya kay iyon at sadya siyang tinutukso? Pero kahit na mainit ang loob niya, hindi siya naglakas loob na sumagot kay Zhang Yuxian. Sa oras na yon, ang mga miyembro ng kampo ng mga mandirigma ay tumingin kay Zhao Tiezu na may awa. Alam nila ang mga salitang binitiwan niya noon kay iyon. Hindi nila inaasahan na ganoon kabilis darating ang karma. Nang makita ang kamalasan ni Zhao Tiezu, ang dalawang lalaki na nakisabay sa biro tungkol sa pagkain ng malaking gulong na bato at pag-inom ng tubig sa silangang ilog ay biglang nanginig. Gusto na nilang sampalin ang sarili nilang bibig. Bakit pa sila sumama sa kabaliwan ni Zhao Tiezu? Posible ring sila ang susunod na maparusahan. Pwedeng kumagat ng kaunti sa puno, pero paano mo kakainin ang malaking gulong na bato? Zhao Tiezu, ano pang hinihintay mo? Inutusan kang kainin ang puno, hindi mo ba narinig? Nakita ni Lian Chenyu ang ayaw ni Zhao Tiezu at agad siyang sinermunan. Wala siyang pakialam sa dahilan. Basta't galing kay Zhang Yuxian ang utos, kailangan itong sundin. At saka, hindi lang malas ang dahilan. Ako eh. Kahit mapait ang mukha, nagpasya na si Zhao Tiezu. Kakainin ko. Lumuhod siya at bumabali ng kahoy. Tinitigan ni Zhao Tiezu ang piraso ng kahoy na parabang pinipilas ang puso niya. Pwede pa itong gawing materyales sa bahay, pero itinuturing siyang anay. Dahil sa masamang mukha ni Lian Chenyu, wala nang nagawa si Zhao Tiezu kundi tanggapin ang kapalaran. Isinubo niya ang kahoy ng nakapikit. Ang lasa ay hindi maipaliwanag. Parang pinupunit ang kanyang lalamunan. Sa hirap ng paglunok, nakatingin siya kay Zhang Yuxian na parabang nagsasabing, sapat na ba? Pero ang sagot lang ni Zhang Yuxian ay, ituloy mo. Halos himatayin si Zhao Tiezu. Sanay siyang magbuhat ng gulong na bato, magputol ng kahoy at magtayo ng poste, pero ang kumain ng kahoy, iyon ay pahirap. Lord Zhang, hindi ko maintindihan itong mahiwagang teknik na ito. Inakala ni Lian Chenyu na niloloko lang ni Zhang Yuxian si Zhao Tiezu para maturuan ng pagsunod. Pero tila hindi ganoon. Mukhang ang pagpapakain ng kahoy kay Zhao Tiezu ay bahagi ng teknik. Kung ganoon, baka pati siya ay mapakain din ng kahoy. Kaya nagtanong siya para makasiguro. Medyo mas maayos ang tono ni Zhang Yuxian kay Lian Chenyu. Ang teknik na ito ay tinatawag na elephant swallowing technique. Ito ay teknik para sanayin ang sikmura at panunaw. Kapag nakabisado ang teknik na ito, pwede kang kumain ng sobra-sobra sa bawat pagkain. May chismis na ang ilan ay nakakakain ng buong elepante, kaya ganoon ang pangalan nito. Nagtaka ang mga mandirigma. Sa madaling sabi, parang teknik lang ito sa katakawan. Hindi ba ito kasanayan lang ng matakaw? May tuturing ba talaga itong mahiwagang teknik? Nakita ni Zhang Yuxian ang mga ekspresyon nila. Ano bang alam nyo? Ang kaalaman nyo ay parang salanggam lang. Paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na husgahan ang pundasyong teknik ng Dragon Vanguard? Nakakatawa. Mahalaga ang pagsasanay sa sikmura ng mandirigma. Kung malakas ang puso at baga, tatagal ka sa labanan. Pero ang paglaban lang ay hindi sapat. Kung matibay ang tiyan mo, makakatulong iyon sa iyong paglinang ng lakas. Para sa Mortal Blood Warriors, kayo'y nagbubuhat ng bato, nakikipaglaban, umaakyat ng puno at bahay. Saan galing ang lakas na yon? Siyempre, mula sa pagkain. May mga mandirigmang sinanay ang sikmura, kaya't nakakakain sila ng napakarami. Kaya nilang ubusin ang isang baka sa loob ng 3 araw. Siyempre, mas maraming nutrisyon ang kanilang nakukuha, lumalakas ang kalamnan at nadaragdagan ang lakas. Malakas ang boses ni Zhang Yuxian pero napaisip si iyon. Tama nga naman, malaki ang konsumo ng enerhiya ng isang mandirigma. Ang pinagmumulan nito ay pagkain. Kung mas marami kang nakakain, mas maraming benepisyo ang makukuha mo. Kahit ang mga anak ng maharlika na kulang sa talento, wala silang nakukuhang desolate bone essence. Ang tanging paraan para lumakas ay ang pagkain ng laman ng mga mababangis na hayop. Pero ang karamihan ay busog na sa 4 na kilo ng karne. Kung ganoon lang ang kaya, wala ring silbi.
Pero mayroon namang kayang kumain ng 100 kilo ng karne ng mabangis na hayop at may espasyo pa rin. Lahat ng iyon ay natutunaw at nagiging lakas. Kaya't kaya nilang umangat sa mas mataas na antas. Kaya't malaking bentahe ang matibay na sikmura. Ang pangunahing teknik ni Zhang Yuxian ay ang elephant swallowing technique. Ito ang pundasyon ng sining ng paglinang. Nagpatuloy siya, sa malalaking tribo, isinasanay nila ang elephant swallowing technique gamit ang karne ng mababangis na hayop. Dito sa Cloud Wilderness, wala kayong sapat na pagkain, kaya't kulang ang sikmura nyo. Ngunit, kahit ganoon, makakatulong pa rin ito. Kung malakas ang tiyan, kaya mong tunawin ang lahat ng bagay na kinakain mo. Ang mga karaniwang tao, kapag kumakain ng butil, sayang ang maraming sustansya. Inilalabas lang nila sa dumi. Ang dumi ng tao nga, kinakain pa ng aso. Doon tumutubo ang mga uod at ginagawa itong pugad ng mga salagubang. Ibig sabihin, maraming nutrisyon ang hindi nasisipsip. Kung hindi mo nga matunaw ng buo ang butil, paano mo pa kakainin ang mas mahalagang pagkain? Kung mahina ang tiyan, hindi mo matutunaw ang mga mas mamahaling pagkain. Kapag natutunan inyo ang elephant swallowing technique, lahat ng bagay na kainin nyo ay masisipsip ang sustansya. Sa panahon ng taggutom, pwede kayong mabuhay sa pagkain ng balat ng kahoy o guanyin clay. Mula ngayon, ang pagkain nyo ay ugat ng puno, balat ng kahoy, at guanyin clay. Pagkatapos kumain, sundin ang aking pamamaraan para masanay ang inyong tiyan na tunawin ang mga mahirap tunawin na bagay na ito. Pagkarinig nito, hindi makapaniwala ang mga mandirigma. Iyon ang kakainin nila. 3 araw silang kakain ng kahoy at luwad. Inakala nila'y makakatikim sila ng karne ng mabangis na hayop mula sa pangangaso ni Zhang Yuxian. Ngunit, malupit ang realidad. Hindi lamang sila nawalan ng karne, kundi pati lugaw ay ipinagkait sa kanila. Nanlumo ang lahat. Walang gustong kumain ng kahoy. Pero habang nag-atubili sila, lumabas si Iyon sa grupo. Yumuko siya sa malaking puno ng pagoda, pumitas ng sanga, at nilunok ito kasama ang mga dahon. Alam niya ang pagsasanay ay hindi kasayahan. Ito'y paghihirap, sakripisyo, at panganib. Hindi lang ito totoo sa martial arts. Kahit sa mundo niya sa Earth, ang mga batang nagsasanay sa akrobatiko, sayaw o judo ay dumaraan sa matinding hirap. Halimbawa, upo ang guro sa likod ng bata para hatakin ang katawan nito. Ang ganoong sakit, hindi na kaya ng matanda. Sa mundong ito, sa likod ng bawat dalubhasa ay hindi masukat na pagsisikap. Kung kahoy o luwad lang ang kakainin, balewala yon. Nang makita ni Zhang Yuxian na si Iyon ang unang sumunod sa kanyang mga utos, siya'y tumango ng may kasiyahan. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ng iba. Nakita ni Zhao Tiezu si Iyon na kumakain ng kahoy at siya'y napangisi. Hindi ganoon kasimple ang pagkain ng kahoy. Pwede kang magpanggap na bayani, pero titignan ko kung paano ka mamamatay kapag sumabog ang tiyan mo, bulong ni Zhao Tiezu. Noong panahon ng taggutom, kumakain ang mga tao ng ugat ng damo at balat ng puno. Pero wala pang sinumang kumain ng mismong kahoy, lalo na kung hilaw at matigas. Bukod sa anay o uod, kakaunti lang na hayop ang kumakain ng kahoy. Ang hibla ng kahoy ay hindi natutunaw ng sikmura. Bilisan nyo! Hukayin nyo ang guanyin clay, utos ni Zhang Yuxian. Ang guanyin clay ay talagang magnesium silicate. Walang nakakaalam kung bakit tinawag itong guanyin clay. Marahil dahil umaasa ang mga tao sa Diyosang si Guanyin tuwing panahon ng kagutuman. Dahil kaya nitong punuin ang tiyan, tinawag itong ganoon. Ngunit sa katotohanan, lason nito. Hindi mapanganib kung kaunti lang ang nakain. Pero kapag sobra, hindi na ito matutunaw at mailalabas, at mauwi sa pagkamatay dahil sa paglobo ng tiyan. Nagkataon na ang tribong Lian ay may ganitong klase ng material. Maaari mong isipin, bakit kakainin ng mga tao ang guanyin clay kung alam nilang delikado? Ito'y dahil sa kamangmangan ng mga tao. Naniniwala silang kapag tapat ang puso nila, ililigtas sila ni Guanyin. Ikalawa, mas masarap ito kaysa sa balat ng puno o ugat ng damo. Mukha at lasa itong parang harina. Kaya maraming tao, dahil sa sobrang gutom, ang nasusubok kumain nito at namamatay sa sobrang kain. Hinukay ang guanyin clay at tinambak sa isang lugar. Dinala ito ng mga mamamayan at ang mga taong bayan ng tribo Lian ay nanood na lamang. Nang makita nilang kakainin ng mga tauhan ng warrior preparation camp ang guanyin clay, sila'y nag-alala. Kaunti lang ay pwede pa, pero kapag marami ang nakain, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan. Simulan na, malumanay na sabi ni Zhang Yuxian.
Hindi nag-aatubili si Iyon at agad niyang kinain ang guanyin clay ng marami. Wala itong kakaibang lasa, parang medyo malinamnam lang. Mas madali itong lunukin kaysa kahoy. Nang makita ang ginawa ni Iyon, hindi na nakatiis ang iba at napilitan na ring kumain. Naniniwala sila na hindi sila sasaktan ni Zhang Yuxian. Kahit nakakasuka, tiniis nila alang-alang sa pagsasanay ng kasanayan. Ngunit biglang winasak ni Zhang Yuxian ang kanilang iniisip nang sabihin niya. Hindi ganoon kadali ang elephant swallowing technique. May mga taong kumain ng guanyin clay para matuto nito pero hindi natutunan at namatay dahil sa paglobo ng tiyan. Ano? Pagkarinig nito, nawala ang kanilang tapang. Kung hindi nila makakabisado ang elephant swallowing technique, ang pagkain ng kahoy at guanyin clay ay magiging dahilan lang ng kanilang kamatayan. Akala nila ay paghihirap lang ang daraanan nila, hindi pagkamatay. Pero mali sila. Nakita ni Zhang Yuxian ang takot sa kanilang mga mukha at malamig niyang sinabi. Akala niyo ba ang pag-aaral ng martial arts ay parang pista kung saan kakain at mag-enjoy lang kayo, tapos biglang matututo ng pambihirang kasanayan? Kapag ang isang mandirigma ay nagsasanay, dapat handa siyang humarap sa kamatayan. Kahit sa normal na pagsasanay ng Dragon Vanguard, may mga namamatay. Kung hindi niyo itutulak ang inyong katawan sa hangganan, paano niyo mababasag ang limitasyon ninyo? Ang landas ng martial arts, pagpasok sa mga mahiwagang lugar, paghihiganti, pakikipag-agawan ng kayamanan, pagsira sa sariling demonyo, pagtaka sa kamatayan, at pagdurusa. Lahat ng ito ay may kasamang panganib ng kamatayan. At kayo, nasa simula pa lang. Kung hindi nyo kayang kainin ang guanyin clay, huwag na kayong mag-practice ng martial arts. Mas mabuti pang mamatay na lang kayo dito sa ilang. Hindi na nagbigay ng eksaktong dami si Zhang Yuxian kung gaano karaming kahoy o guanyin clay ang dapat kainin ng baguhan. Nakadepende ito sa tapang ng tao. Nagkatinginan ang mga tauhan ng warrior preparation camp at dahan-dahan nilang binagalan ang pagkain. Samantala, si Iyon ay huminto sandali. Pagkaraan ng ilang saglit ng katahimikan, kumain siyang muli ng tuloy-tuloy, hindi na apektuhan ng mga salita. Napansin ito ni Zhang Yuxian at tumango siya. Ang ganitong tapang ay kahanga-hanga. Samantala, galit na nagbubulong si Zhao Tiezu, yabang ng batang iyon, pero mamamatay din yan mamaya sa pagsabog ng tiyan. Sabi naman ng isa, huwag kang magpadala, Brother Zhao. Baguhan pa lang tayo. Huwag tayong kumain ng sobra. Mga 200 hanggang 250 gramo, sapat na yon. Maingat na tinantya ng mga tao ang dami ng kanilang kinakain. Para silang batang may hawak na cake at ayaw maubos agad. Brother Zhao, huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang tayo. Ipakita natin kay Lord Zhang ang talento natin. Hindi pwedeng masapawan lang tayo ng isang paslit. Galit nilang pinipigilan ang sarili. Nilait sila ni Zhang Yuxian at parang ginawa lang silang pampadagdag bilang. Tinanggap na nila iyon, pero hindi nila matanggap na pinuri pa ni Zhang si iyon. Akala nila ay magbubuhat lang sila ng bato o gagawa ng pisikal na lakas, doon sila magaling at tiyak nilang malalamangan si Iyon. Ngunit hindi nila inasahan na pagkain pala ng kahoy ang kanilang pagsasanay. Parang binagsakan sila ng kidlat. Wala lang yan. Kahoy at guanyin clay lang naman. Mga kapatid, kain. Dapat higitan natin si Iyon. Bata lang iyan, nakikisali lang. Lalong nainis si Zhao Tiezu. Kung hindi kakain ng iba, kakain siya ng marami. Hindi siya naniniwalang hindi niya matutunan ang elephant swallowing technique. Samantala, si Iyon ay nakakaubos na ng halos 1 kilo ng guanyin clay. Unti-unti itong bumibigat at parang bakal na nakalagay sa kanyang sikmura. Nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan. Sa unay bahagya lang, pero unti-unting lumalala, sakit na maaaring ikamatay. Bigla niyang narinig ang isang tinig, sumunod ka sa akin, gawin mo ang 12 galaw na ito. Itinaas ni Iyon ang kanyang ulo at nakita si Zhang Yuxian na nakatayo sa harap nila, nakatingin sa kanya at may ngiting nagbibigay lakas. At nagsimulang gumalaw si Zhang Yuxian. Buwisit, niloloko ba niya ako? Wasak na wasak si Zhao Tiezu. Hindi ito elephant swallowing technique, isa itong malaking kalokohan. Marami sa mga tauhan ng warrior preparation camp ang nagsimula ng isuksok ang kanilang mga daliri sa lalamunan, umaasang maisusuka ang guanyin clay at kahoy na kinain nila. Ngunit wala itong silbi. Ang guanyin clay ay sobrang malagkit. Pagdating nito sa tiyan, bumabagsak ito at namumuo. Halos imposibleng maisuka ang nabuong bloke.
Kahit nagsusuka na sila ng asido mula sa sikmura, ilang piraso lang ng kahoy ang lumabas. Nanatiling nakadikit sa kanilang tiyan ang Guanyin Clay. Sandaling natigilan ang lahat ng lalaki. Lord Zhang, tigilan niyo na po ang pagbibiro. Wala man lang akong nakita sa mga galaw niyo, halos maiyak na sabi ng isa. Paano matututunan ang ganung galaw? Sa kabila ng kanilang reklamo, nanatiling walang pakialam si Zhang Yuxian. Muli niyang ipinakita ang 12 galaw ng elephant swallowing technique. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabagal na upang masundan sila. Ngunit napansin ni Iyon na nang bumagal ang galaw ni Zhang Yuxian, may nawawalang kakaibang diwa sa mga kilos nito. At ang diwa na iyon ang tunay na buod ng mga galaw. Hayaan niyo akong subukan. Lumapit si Lian Chengyu. Marami na ring nakain na Guanyin Clay at kahoy si Lian Chengyu. May kaunti siyang kakayahang makaramdam, kaya bahagyan niyang nagaya ang mga galaw ni Zhang Yuxian. Pero malayo ito sa tama. Siyempre, si Iyon lang ang nakapansin nito. Para kina Zhao Tiezhu at iba pa, puno sila ng paghanga. Yang Master Lian ay tunay na ipinanganak ng Diyos. Grabe, paano mo nagawa iyon? Agad na bumilib sina Zhao Tiezhu at nagsimulang magpalakas loob kay Lian Chengyu. Ngunit malamig na sinabi ni Zhang Yuxian, sakto lang yan. Ang ganitong pagsusuri ay parang sampal kay Lian Chengyu. Para sa kanya, mahirap na ngang maulit ang ilang galaw, ngunit sa mata ni Zhang Yuxian, sakto lang. Napakataas ng pamantayan nito. Palagi siyang kumpiyansa sa kanyang talento, kaya naniwala siyang hindi siya ang pumalpak kundi sobrang istrikto lang si Zhang Yuxian at hindi marunong magbigay ng papuri. Sa sandaling iyon, napansin niyang si Zhang Yuxian ay nakatingin kay Iyon. Si Iyon ay nakapikit, para bang nasa isang malalim na pag-iisip. Napangisi si Lian Chengyu. Dahil sa sobrang dami ng kahoy at Guanyin Clay na kinain niya, siguradong sumasakit na ang tiyan niya. Ang elephant swallowing technique ay sobrang hirap, puno ng hiwaga. Paanong isang batang 12 anyos lang ang makakaaral nito? Mas mabuti pang mamatay na lang siya sa pagsabog ng tiyan. Dahil sa papuri ni Zhang Yuxian kay Iyon, lalo pang kinamuhian ni Lian Chengyu ang bata. Ngunit si Iyon ay lubos na nakalubog sa kanyang sariling mundo. Hindi na niya pinansin ang galaw ni Lian Chengyu dahil mali-mali ito at kulang sa diwa. Doon napagtanto ni Iyon ang isang bagay. Pumikit siya at nagsimulang magmuni-muni. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na nagre-replay ang mga galaw ni Zhang Yuxian na parabang pelikula. Simula nang maabot niya ang Meridian Realm, naging matalim ang kanyang 5 pandama. Kaya kahit mabilis ang galaw ni Zhang Yuxian, nakuha pa rin niya ang ilang pananaw dito. Dagdag pa, sa 2 buhay na kanyang dinaanan, sobrang taas ng kanyang pag-unawa. Ang kanyang mga mata na pinatibay ng purple crystal at ng kanyang meridians, ay lalo pang naglinaw ng alaala sa bawat kilos ni Zhang Yuxian. Unti-unting nabuo ang anyo, at kasabay nito'y nagsimulang lumabas ang diwa sa bawat galaw. Naunawaan ni Iyon na napakahiwaga ng elephant swallowing technique. Una, kailangan mong kumain ng pagkaing halos imposibleng tunawin at ilabas. Sunod, gamit ang mga misteryosong galaw na ito, sasanayin ang tiyan at bituka. Kapag puro posisyon lang ang pinansin, nawawala ang diwa. Kapag diwa naman ang inuna, nawawala ang tamang posisyon. Isang kamangha-manghang teknikong mistiko. Naisip ni Iyon na mas mahiwaga pa ito kaysa sa Dragon Rib Tiger Bonefist. Ngunit bakit kaya ang isang pangunahing kasanayan ng Dragon Vanguard ay pinalaganap sa mga mabababang uri? Hindi pa tamang oras para isipin yon. Inunat ni Iyon ang kanyang mga kamay batay sa alaala. Bigla siyang gumalaw. Nakapikit ng bahagya, walang iniisip na direksyon, ginaya niya ang mga galaw ni Zhang Yuxian gamit ang mga hiwagang alaala sa kanyang isipan. Isa-isa, naging mas malinaw ang kanyang daloy ng pag-iisip at bumilis ang kanyang galaw. Ang mga nakatingin sa kanya ay nakakita lamang ng isang malabong anino. Biglang kumislap ang mga mata ni Zhang Yuxian. Sa unang pagsasanay pa lang, nakuhang magaya ni Iyon ang isang bakas ng diwa ng elephant swallowing technique. Walang kinalaman ito sa lakas ng katawan, puro pakiramdam at katalinuhan. Napakahirap ng teknikong ito dahil sa pagkaunawa at inabot ng mahabang panahon si Zhang Yuxian bago niya nakamit ang tunay na diwa. Noon din, nagdusa siya sa pagkain ng Guanyin Clay. Ngunit itong batang si Iyon, sobrang talas ng pag-iisip. Namangha ang lahat ng tao sa Warrior Preparation Camp. Hindi nila alam ang hiwaga sa likod ng elephant swallowing technique, ngunit kahit gaano sila kabobo, alam nilang hindi basta-basta ginagawa ni Iyon ang mga galaw.
Dahil pati sila, nakaramdam ng isang ilusyon na hindi maipaliwanag mula sa kanyang kilos. Ang batang ito napamulagat ang mga lalaki. Hindi na nila kailangang husgahan kung tama ang galaw ni Iyon. Mula mismo sa mga mata ni Zhang Yuxian, alam nilang totoo ang kanilang nakikita, natutunan ni Iyon ang elephant swallowing technique. Paano nangyari ito? Ang batang alipin na mula sa mababang uri, natutunan ang galaw ni Lord Zhang matapos niya itong ipakita ng 2 beses lang. Hindi nila alam na maraming beses ito inulit ni Zhang Yuxian, dahil ang naalala lang nila ay ang 2 mabilis na blur. Natuto siya ng ganitong kahirap na galaw. Hindi matanggap ng mga miyembro ng Warrior Preparation Camp. Sanay silang manlait at naniniwala silang sila ang namumuno sa tribong Lian. Pero ngayon, ang isang mababang uri ay pumalit sa ibabaw nila at pinahiya sila. Ang pagbubuhat ng bato na ipinagmamalaki nila ay walang saysay kay Zhang Yuxian, at hindi man lang sila makapulot ng aral mula sa kanya. Pati ang bituin ng kanilang angkan, si Lian Chengyu, ay natalo ni Iyon. Napakuyom si Lian Chengyu ng kamao. Ang galit at pagkadismaya sa kanyang mata ay nag-apoy. Unti-unti itong naging malamig na pagnanais na pumatay. Paulit-ulit na ginawa ni Iyon ang 12 galaw ng elephant swallowing technique. Sa hindi may paliwanag na dahilan, sobrang nakakaubos ito ng lakas. Sa kanyang halos wala ng malay na estado, nagawa niya ito ng 5 beses bago tuluyang manghina. Pagdilat ng kanyang mga mata, naramdaman niyang nag-aapoy ang kanyang tiyan, parang may apoy na nagliliyab sa loob. Malalaking bugso ng dugo at enerhiya ang dumaloy papunta sa kanyang tiyan. Ang normal na tao ay nadadaluyan ng dugo ang sikmura pagkatapos kumain para matulungan ang panunaw. Ngunit ang nararanasan ni Iyon ay parang pinalaki ng 100 beses. Naramdaman niya na kung nanaisin niya, kaya niyang tipunin ang lahat ng dugo ng kanyang katawan sa kanyang tiyan. Kahit pako o bubog, kaya niyang tunawin. Ang bigat at kabag mula sa guanyin clay ay tuluyang nawala. Sa malakas na galaw ng kanyang sikmura, ang namuong guanyin clay ay naghiwa-hiwalay na. Pag-angat ng kanyang ulo, napansin niyang nakatingin lahat sa kanya. Nakangiti si Zhang Yuxian, samantalang ang mga tao mula sa Warrior Preparation Camp ay halatang nagulat, naiinggit, at may halong galit. Lumapit si Lian Chengyu na may ngiti. Iyon, napahanga mo ako. Nagulat si Iyon nang marinig iyon. Tapik pa ni Lian Chengyu ang kanyang balikat at nagsalita ng magiliw, Iyon, aaminin ko, akala ko pinalad ka lang kaya nakapasa sa preliminaries. Pero pinatunayan mo ngayon na may talento ka talaga. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko inakalang ganito kagaling ang iyong potensyal. Hindi naging maramot si Lian Chengyu sa papuri. Dati, malaking sayang na ginagamit ka lang namin sa pamimitas ng halamang gamot. Mula ngayon, pwede ka nang pumasok sa Warrior Preparation Camp. Tututukan ng ating tribo ang paghubog sa iyo. Sayang lang at ilang linggo na lang ay ang pagpili ng kaharian. Kasalanan ko na hindi ko agad nakita ang talento mo. Dahil kulang ang panahon, mahirap na sigurong makapasa ka sa pagpili. Pero ayos lang. Kapag ako'y naging mandirigma ng kaharian, tutulungan kita. Sisiguraduhin kong makakaalis ka sa ilang na ito. At kapag dumating ang panahon, mayaahon mo ang buong tribo natin. Pwede pa tayong maglipat sa mga lungsod. Ang tono ni Lian Chengyu ay puno ng sinseridad, walang bahid ng kasinungalingan. Kung hindi kilala ni Iyon ang tunay na pagkatao ni Lian Chengyu, tiyak na naloko siya. Hindi madaling basahin ang puso ng isang tao sa pamamagitan lamang ng kanyang mukha. At si Lian Chengyu ay eksperto sa pagtatago ng kanyang tunay na motibo. Alam ni Iyon na pakitang tao lang ito sa harap ni Zhang Yuxian. Sa oras na umalis si Zhang Yuxian, lalabas ang tunay na kulay ni Lian Chengyu. Paano nito matitiis ang biglaang pagsikat ni Iyon? Umiti si Iyon na parang inosente at nagsabi, "Salamat, Young Master Lian. Hindi ko kayo bibigyan." Nang makita ni Lian Chengyu na tila naloko niya si Iyon, napangiti siya. Hindi niya alam na sa likod ng anyo ng isang 12 taong gulang na bata ay may nakatagong kaluluwa ng isang mas matandang tao na mas maraming karanasan kaysa sa kanya. Pagkatapos magpakita ng ilang salitang pampalakas loob, hinarap ni Lian Chengyu si Zhang Yuxian at nagsabi, "Lord Zhang, pasensya na po, hindi kasing talas ng kay Iyon ang aking pangunawa. Hindi ko pa rin makabisado ang elephant swallowing technique. Maaari po ba ninyong ipakita muli sa amin?" Sa panlabas, nagpapakita siya ng kababaang loob. Ngunit nang marinig ni Zhao Tiezhu at ng kanyang grupo, halos masamid sila. Young Master Lian, bulong ni Zhao Tiezhu, hindi makapaniwala.
Pinutol siya ni Lian Chengyu, tumahimik kayo. Mga walang silbi. Lahat ng pagkain at karne ng tribo ibinigay sa inyo, pero hindi nyo man lang matutunan ang teknikong ito. Nakakahiya. Kung hindi nyo ito pag-igihan, gusto nyo bang mamatay nang sumabog ang tiyan dahil sa guanyin clay? Nang marinig ang salitang imamatay, biglang nanigas ang mukha ni Zhao Tiezu. Oo nga pala, hindi ito biro. Kung hindi nila matututunan, sila rin ang magdurusa. Sa maayos na pakikitungo at tamang pananalita ni Lian Chengyu, tumango si Zhang Yuxian. Nakita niya ang parehong talento at kakayahang mamuno kay Lian Chengyu. Sabi ni Zhang Yuxian, ang pagkain ng kahoy at guanyin clay ay panimulang yugto lang ng elephant swallowing technique. Kapag nakamit nyo ang pamantayan, maaari na kayong kumain ng mga materyales na may nakasisirang enerhiya o kayamanang mahirap tunawin. Mas magiging malakas ang epekto nito. Ang mga salitang ito ay para lamang kina Lian Chengyu at Iyon. Sa kanyang pananaw, sila lang ang may kakayahang maging tunay na mandirigma at makaalis sa ilang. Pagharap naman niya kina Zhao Tiezu at iba pa, sinabi niya, para sa inyo, baka hindi kayo makarating sa ganoong antas. Pero kahit matutunan niyo man lang ang batayang antas, makakakain kayo ng balat ng puno at ugat ng damo sa panahon ng taggutom. Malaking bagay yon para mabuhay. Kahit kaunting kaalaman, napakahalaga. At ngayon, ipapakita ko muli. Mas mabagal na. Tingnan niyo ng mabuti. Ang pagkuha sa diwa ng teknikong ito ay nakadepende na sa inyo. At muli siyang gumalaw. Sadyang binagalan niya, ngunit hindi pa rin ito maunawaan ni Zhao Tiezu. Ang resulta noong gabing iyon ay mga alinggaw ng sigawan mula sa mga kubeta ng tribo. Sabi ng ilan, ang pinakamasakit na karanasan ay kapag nagtatay ka at walang mahagilap na banyo, mapipilitan kang dumumi sa pantalon. Pero para kina Zhao Tiezu, ano kaya ang tawag dito? Tanging nakaranas lang ng kanilang dinanas ang makakaalam na kahit ang dumumi sa pantalon ay parang kaligayahan kumpara rito. Kinailangan magpakulo ng doktor ng isang napakalaking palayok ng pampurga. Ininom ito ng lahat ng miyembro ng Warrior Preparation Camp pero wala ring lumabas. Kaya wala silang nagawa kundi sundin ang bilin ni Zhang Yuxian, gumamit ng daliri at kung kulang, gumamit ng kawayan. At ang pakiramdam ng ipinasok na kawayan sa puwitan ay makalangit. Ngunit hindi iyon madaling gawin. Mahirap kung sarili mong puwit ang didiinan ng kawayan dahil hindi mo nakikita. Sa huli, napilitan silang tulungan ang isa't isa, ibinaba ang salawal at ipinagkatiwala sa kasama ang kawayan. Isang tanawing ayaw ng maalala pa ni Iyon. Kung ang ipagtanggol ang kapwa ay isang anyo ng pagkakaibigan, ang pagtulong maghukay ng tae mula sa puwitan ng kasama, iyon na ang sukdulang katapatan. Sa lakas ng kanilang hiyawan, malinaw na may nadali ang mga kawayan sa loob. Kinabukasan, naglakad ng mahina at may abong mukha sina Zhao Tiezu at ang kanyang grupo. Wala silang tulog buong magdamag, takbo ng takbo sa banyo. Kahit uminom ng pampurga, dilaw na likido lang ang lumabas. Ang paggamit ng kawayan, mas masahol pa kaysa sa pinakakilalang pagpapahirap. Ngunit nagpapasalamat pa rin sila na hindi sila kumain ng sobrang daming guanyin clay. Dahil sa pampurga at paghuhukay, walang namatay. Sa ikalawang araw ng pagsasanay, hindi na naglakas loob si Zhao Tiezu at ang kanyang grupo na kumain muli ng guanyin clay. Kaya si Zhang Yuxian ay nagturo na lang kina Iyon at Lian Chengyu. At hindi na tinapos ni Zhang Yuxian ang 3 araw na pananatili sa tribo. Sa ikalawang gabi, biglang nanginig at tumunog ang isang jade slip na dala niya, isang gamit na panawagan ng Dragon Vanguard. Pagkakita nito, nag-iba ang ekspresyon ni Zhang Yuxian. Umalis siya agad, nag-iwan ng sulat, sumakay sa kanyang hayop at naglaho sa dilim ng gabi. Kinabukasan, dumating ang mga kasapi ng kampo ng paghahanda ng mga mandirigma sa liwasan. Alam na nila na umalis na si Zhang Yuxian. Marami ang nakarinig ng alagang hayop ni Zhang Yuxian na tumatakbo palayo kagabi. Siyempre, kabilang doon si Iyon. Iyon! Sa liwasan, tinawag ni Lian Chengyu si Iyon mula sa malayo. Mainit pa rin ang anyo ng kanyang mukha. Binatang Panginoon Lian, ano po ang kailangan? Tanong ni Iyon na may ngiti. Alam niyang palabas lamang ni Lian Chengyu ang kanyang ikinikilos para sa mga taga-nayon. Sa liwasan, maraming nanonood. Kahit na matagal nang nais ni Lian Chengyu na alisin si Iyon, ayaw niya itong gawin sa harap ng mga taga-nayon. Dahil pinuri ni Zhang Yuxian si Iyon, posible pa ring bumalik siya sa tribo ng Lian para hanapin si Iyon matapos ang kanyang misyon.
Kahit hindi bumalik si Zhang Yuxian, maaari niyang itanong ang tungkol kay Iyon sa pagpili ng kaharian. Kung umatake si Lian Chenyu kay Iyon sa publiko, maaaring gumaan ang loob niya, ngunit sa dami ng tao, kakalat ang balita. At sa anumang kaso, hindi niya kayang patahimikin ang buong tribo. Kung imbestigahan ito ni Zhang Yuxian, madadamay si Lian Chenyu. Kaya't binalak niyang dahan-dahang alisin si Iyon. Napansin ni Iyon na hindi umakto ng marahas si Lian Chenyu, kaya masayang nakisama siya sa palabas nito. Bukod pa rito, kung totoong magbanggaan sila, hindi pa sapat ang lakas niya. At hindi pa rin siya tapos sa pagsipsip ng kakayahan mula sa mga desolate bone. Iyon, nag-iwan si Ginoong Zhang ng tala at isang kahon ng mga pildoras. Sa tala, sinabi niyang para sa ating dalawa ang mga iyon. Ang pildoras para sa akin ay hindi magaan na gamot. Hindi ito maaaring kainin ng isang mababa ang antas ng pagsasanay. Para sa iyo, ito'y mainam para sa pagbuo ng pundasyon ng isang baguhan. Maganda ang pagkakapaliwanag ni Lian Chenyu. Kung hindi alam ni Iyon ang tunay niyang pagkatao, tiyak na naniwala siya. "Oh, Pildoras," sabi ni Iyon, lumiwanag ang kanyang mga mata. Lubos siyang natuwa at nasabi, "Nag-iwan si Ginoong Zhang ng Pildoras para sa akin." Sa nakikitang kasabikan ni Iyon, palihim nang umisi si Lian Chenyu sa kanyang isipan. Tunay ngang hangal. Naniniwala na may biyayang babagsak mula sa langit. Tunay na mapagbigay si Ginoong Zhang. Ang kabutihang ipinakita niya sa atin ay dapat nating alalahanin kahit tayo'y umangat. Tinapik ni Lian Chenyu ang balikat ni Iyon at nagbigay ng payo, ngunit sa kanyang mga mata, may nakatagong puot. Dahil wala na si Zhang Yuxian, hindi na kayang itago ni Lian Chenyu ang balak niyang patayin si Iyon. Matalino ang mga salita ng binatang Panginoon Lian. "Hindi ko ito malilimutan," sagot ni Iyon na kunwari may taimtim na pagnanais matuto. "Iyon, masigit ang talento mo kaysa sa akin. Kapag nakuha na ang kakayahan ng mga desolate bone, balak kong bigyan ka ng kaunti. Ang kakayahang ito ay hindi lang para sa ating kinabukasan, kundi para rin sa 1,000 buhay ng mga tao sa tribo ng Lian. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan kundi ikaw, munting kapatid Yi. Mas kampante ako kung ikaw ang mangunguna sa paggawa. Ganito ang gawin natin. Sa araw, ikaw ang magpapatuloy sa pagpino ng mga desolate bone. Kapag handa na, sabay natin itong kakainin bilang magkapatid. Tutulungan kitang umabot sa 2nd antas ng mortal blood, ang vigor. At saka ko ibibigay sa iyo ang pildoras ni Ginoong Zhang upang umangat pa ang iyong antas." Ngumisi si Lian Chenyu habang sinasabi ang mga salitang iyon. Alam naman Iyon na iyon ay isang pang-uuyam. Sa paningin ni Lian Chenyu, si Iyon ay isa lamang bata na maaari niyang durugin sa kanyang palad. At kahit nagbigay pa talaga siya ng pildoras, malamang ito ay isang lasong dahan-dahan ang bisa. Paparalisahin si Iyon at marahang mamamatay sa sakit. Ngunit para kay Lian Chenyu, walang lason na hihigit pa sa lason ng Frost Python. Wala itong lunas. Ang paggamit nito upang patayin si Iyon ay angkop na angkop. "Ako'y gagawin ang anumang iatas ng binatang Panginoon Lian," mariing sagot ni Iyon, sabay pat sa kanyang dibdib na parang isang kabataang puspos ng alab. Nang dumating si Zhang Yuxian sa tribo ng Lian, hindi huminto ang pagpino ng mga desolate bone. Inilipat lang ang lugar nito sa bundok ng mga halamang gamot ng Lian. Sapagkat hindi maganda na may napakalaking kaldero na nagliliyab araw at gabi habang nasa tribo si Zhang Yuxian. Balak ni Lian Chenyu na ipagpatuloy ang paglason kay Iyon gamit ang frost toxin hanggang tuluyang mamatay ito sa hirap. At dahil wala nang nakakapagsalitang patay, malinis ang pangalan niya. Samantala, plano ni Iyon na sipsipin ang lahat ng enerhiya ng mga desolate bone bago pa siya makipagsagupaan kay Lian Chenyu. Gusto niyang makatawid sa antas ng Key Gatherer upang madagdagan ang kanyang tsansa. Kaya't mabilis silang nagkasundo dahil sa kanya-kanyang plano. Dahil doon, masayang nagpunta si Iyon upang ipino ang mga desolate bone. Ngunit para kay Lian Chenyu, ang kagalakan ni Iyon ay anyo lamang ng isang musmos. Ang hangal na ito. Ipinapadala ko na siya sa kanyang kamatayan, ngunit masaya pa rin siya. Paano natalo ang talento ko ng isang hangal na gaya nito? Nakakahiya, bulong ni Lian Chenyu na may mapait na ngisi. Pinisil niya ng mahigpit ang kanyang kamao na tila pumuputok ang kanyang mga buto. Hinahanap-hanap ni Iyon ang mga desolate bone dahil 3 araw na siyang hindi nakakasipsip ng enerhiya mula rito. Kung walang desolate bone na magbibigay sa kanya ng lakas, bumabagal ang kanyang pagsasanay. At nakakaramdam din siya ng gutom.
Lintik kang bata, saan ka ba nagpunta? Sigaw ng mga lalaking maitim ang mukha na inatasang magpino ng mga desolate bon. Nananatili sila sa bundok ng halamang gamot ng lian, kaya wala silang alam sa nangyari kay Zhang Yuxian. Sa paningin nila, si Iyon ay isang mahina at may sakit na bata. Kaya't hindi sila magiliw sa kanya. Hindi na pinansin ni Iyon ang mga ito. Tumungo siya sa pamilyar niyang pwesto at nagsimulang maghati ng kahoy. Ngayong araw, handa na siyang sipsipin ang lahat ng enerhiya ng Desolate Bon dahil alam niyang hindi na mahaba ang panahon. Sa ilang araw pa, maaaring mawalan ng pasensya si Lian Chengyu. Kailangan niyang makatawid sa ikalimang antas ng Mortal Blood, ang Key Gatherer Realm. Humarap siya sa nagliliyab na kaldero at huminga ng malalim. Sa kanyang paningin, nakita niya ang walang katapusang liwanag na kumikislap. Ang mga ito'y parang masarap na pagkain, halos tumulo na ang kanyang laway. Halika, sisipsipin ko kayong lahat. Sa isip na yon, lumikha si Iyon ng isang ubeng ipuipo sa kanyang puso na parang bagyo. Sa isang iglap, uminit ang kanyang katawan. May agos ng init na dumaloy sa mga ugat na bagong nabuksan niya. Pagkatapos, sa kanyang paningin, ilang pulang ube na liwanag ang lumitaw mula sa bunganga ng kaldero bago sumulpot ang hindi mabilang na liwanag mula sa Firewater at sabay-sabay na lumipad patungo kay Iyon na parang mga ibon. Ito'y. Sandaling nagulat si Iyon. Mas marami ang mga liwanag kaysa sa kanyang inaasahan. Bumuo pa ito ng isang mahabang linya. Shoo! 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 Bumuhos ang mga patak ng liwanag sa katawan ni Iyon, dumadaloy sa kanyang mga ugat ng walang hadlang. Biglang nanginig ang katawan ni Iyon. Pakiramdam niya'y sasabog ang kanyang mga ugat. Sobrang sakit na sigaw. Isang matinding kirot ang nagpabagsak kay Iyon sa lupa. Ngunit patuloy pa rin ang pagpasok ng mga enerhiya sa kanyang katawan. Kung makita lamang ng mga lalaking nagpino ng buto, makikita nilang nababalutan ng liwanag na aura ang buong katawan ni Iyon. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan mo pa-like at pa-share na rin ang ating video at pwede ka ring mag-iwan ng comment at huwag kalimutang pindutin ang notification bell at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat.